Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng kwento, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Good morning, church. Isang karangalan po na mapili bilang tagapagpakilala sa ating butihing lingkod. Salamat po. Itong ating lingkod na ito ay masasabi ko po napakasipag po. At siya din po ang isa sa naging inspirasyon po namin sa aming paglilingkod sa Panginoon. Kasi siya po, sila po yung mga pioneer dito sa ating church, no? Kaya nung kami po dumating, sila po yung aming nakilala. Ang taong ito ay napakasipag, napaka-generous po, no? Talagang hindi ka magdadalawang salita. Basta kailangan mo po ng kanyang payo at panalangin, hindi po kayo magdadalawang isip. Hindi ko na po papahabain at napakagwapong pastor, si Pastor Rani Dacal. Wow! Gusto ko, wow! Napakabait talaga ng Diyos. Amen? Talagang kunti na lang yung kulang sa ating upuan. Kaya hanggang sa taas. Amen! Lalo kong kinakabahan. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong batiin kayo ng masayang buhay. Napakagandang buhay. Dahil siyempre, tayo po ay umaabot sa ganitong pagkakataon na nagsasamba po tayo. Ngayon po, nais ko pong talakayin sa inyo ang isang propesiya mula kay Propeta Isaias. Ito po yung propesiya na kung ano ang mangyayari sa ating Panginoon. Dito po sa text po natin, Isaiah 53 verse 8 to 12. Sabi po dyan, sa verse 8, yan. Sa verse 8, sabi po, He was arrested and sentenced and laid off to die, and no one cared about his fate. He was put to death for the sins of our people. 9. He was placed in the grave with those who are evil. He was buried with the rich, even though he had never committed a crime
or ever to lie. 10. The Lord says, "It was my will that he should suffer. His death was a sacrifice to bring forgiveness, and so he will see his descendant. He will live a long life, and through him my purpose will succeed." 11. After a life of suffering, he will again have joy. He will know that he did not suffer in vain. My devoted servant, with whom I am pleased, will hear the punishment of many, and for his sake I will forgive them. Last. And so I will give him a place of honor, a place among the great and powerful. He willingly gave his life and shared the fate of evil ones. He took the place of many sinners and prayed that they might be forgiven. Prophet Isaiah, great prophecy of the cross. Every event leading to Calvary is in this chapter. For pain, suffering of the cross is here. Itong prophecy po ni Isaiah tungkol sa ating Panginoon, pag titignan po natin, babasahin po natin mula doon sa verse 1 hanggang sa 12, ay andun po lahat kung ano po ang maaring mangyari sa ating Panginoon. The rejection of Redeemer. Andun po yung pag-reject sa Kanya, sa ating manunubos. The wounds of our Savior. Yung Kanyang mga sugat, yung Kanyang mga tinamong hiwa ng ating manunubos. The suffering of the great shepherd, yung Kanyang mga dinanas, yung Kanyang pagmamalasakit. The silence of the lamb slain for sinners. Ito po yung namatay siya, tahimik siyang namatay para sa ating mga kasalanan. In verse 8 to 9, the moving characters, ito po yung mga moving characters po. Basahin ko muna ulit sa Tagalog. Nang siya'y huliin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanya kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Dito po, hindi po nagsabi ng kasinungalingan ng ating Panginoon. Pero inilibing siya kasama ng mayayaman at ang mga masasama. Ito po yung mga characters, the soldier and the crucifixion. Ito po yung mga sundalo na nanghuli, na nakit sa kanya, at hanggang siya doon ay makrucify. The weak and the rich, ito po yung kanina na mga mayayaman at yung mga masama o may makasalanan. Crucified between two thieves. Di ba? Nung siya ipinako, sino po yung mga kasama niya? Dalawa na magnanakaw. Man's grave provided for him. Wealthy Joseph provide his grave. Brothers and sisters, with this series, three important matters that I want to impart with you. Nais ko pong ibahagi po sa inyo ang tatlong mahalagang bagay na doon sa pagkapako ng ating Panginoon ay mayroon tayong matatamo, mayroon pong nakalaan para sa atin. Una po, resurrection. Yan po. Basahin po natin sa verse 10. Babasahin ko po sa Tagalog ulit. Sabi po dito, yung pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may isasagawa ang aking panukala.
Dito po mga kapatid, doon sa resurrection ay makikita po natin kung ano ang magiging kahinatnan ng ating Panginoon. The cross was in God's plan. Amen? Totoo po yun. Nakaplano na po yan sa ating Panginoong Diyos. Sa ating Diyos, nakaplano po yan. It pleased the Lord to bruise Him. Ito po yung naisin niya, yung malugod sa Kanya na mabugbog siya, masaktan siya. Nais po ng kagustuhan po ng ating Diyos yan sa ating Panginoon. This was no afterthought with God, di ba? Ang ating Diyos hindi yan nagdadalawang isip o naghuhuling isip man o kaya'y yung bang saka na lang gagawin to. Pero hindi po. Yan po ay ginawa ng ating Panginoon Diyos, dinesisyonan agad ng ating Diyos. This was no afterthought with God. Ulitin-ulit. Inulit ko po yon dahil dapat tayo ay hindi tayo nagdadalawang isip. Hindi tayo nag-aalinlangan kung ano po ang nais nating gawin. His soul become an offering for sin. Amen? Ang kaluluwa ng ating Panginoon, Kristo, ay siya pong pinantubos sa ating kasalanan. Ito ay in-offer. Tayo po mga kapatid, kaya ba nating i-offer ang ating sarili o ang ating pag-aari para lamang po maligtas ang isang tao, para lamang po maging matubos ang kanyang pagkakasala? Hindi po mga kapatid. Tayo, hindi natin kayang gawin. Subalit, ang ating Panginoong Diyos ay nakaya po. Consider all the offerings of the centuries. Ibilang na po natin yung mga offering natin. Buong century. Lahat po. Ibilang na po natin yan. Pero hindi pa rin sasapat sa ginawa ng ating Panginoon. Amen? Hindi pa rin sasapat. Bakit? Dahil napakarangal ng ating Panginoon. Amen? Wala siyang katulad. Walang kalakip na pag-aalinlangan ang kanyang ginawa. Subalit ang tao ay marami pong pag-aalinlangan. These were types that foreshadow the coming cross. Okay. Ang ibig ko pong sabihin dito, ito po yung mga nangyari sa ating Panginoon ay babala na sa atin. Babala po yan sa atin. Upang sa ganon, hindi na tayo mag-isip na tayo ay magkasala. Ito po ay binababala na tayo. Hindi ka na mag-iisip kung ano ang nais mong gawin na ikakasama mo o ikakasama ng iba. A prophecy of the resurrection, He shall prolong His days. Amen? Ito po yung mga prophecy na mabubuhay ang ating Panginoon at tatagal ang kanyang buhay. Amen? Tatagal ang kanyang buhay muli. The pleasure of the Lord, God's plan developing. Amen? Ang kalooban po ng ating Panginoon, ang kalooban po ng ating Diyos ay ang kanyang plano, sa kanyang plano ay nadidevelop. Yung nangyayari po. Basahin ko po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4. Sabi po dito sa 1 Corinthians, kung mai-plus mo po, pwede naman kasi hindi ko na nalagay. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Ito pa ay nasusulat. Oh.
Pag nasusulat, ibig sabihin po, nakaplano. Hindi pa nangyari, hindi pa mangyayari, o mangyayari pa man, ay nakaplano na. Ito po ang plano ng ating Diyos. Sa buhay po natin, may plano po ang ating Panginoon. May plano po ang Diyos sa atin. Kaya kung yung plano na yan, huwag po nating hahayaan hindi matupad. Kasi minsan, yung plano ng ating Panginoon, yung kalooban ng ating Diyos, ay tinatanggal po natin. Nilalagyan po natin ng harang. Tapos pag hindi natin nakamtan o natupad yung ginugusto natin, gustuhin natin, ay doon tayo magtatampo sa Diyos. So, sasalaysay ko lang po dahil mamaya malalaman niyo po kung ano po ang kapakinabangan ng ginawa ng ating Panginoon sa cross, na nangyari sa ating Panginoon sa cross. The cross and resurrections are God's good news to us. Amen? Amen? Good news for all His people who believes in Him. Ito po ay isang magandang balita mula sa ating Diyos. Ang mangyayari sa ating Panginoon ay good news para sa atin. Sa mga mananampalataya, sa mga naniniwala sa Kanya. Amen? Next. Justification. O ito po ay pagiging makatarungan ng ating Panginoon Diyos. Sabi po dito sa verse 11, pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ay siyang tatanggap ng parusa, ay sa parusa ng marami. Tingnan nyo? At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ito po. Ang Panginoon ay siyang tumanggap ng parusa. Ano po yung mga parusa na tinanggap niya? Yung hinuli, yung hinampas, iginapos, itinali, ipinako. Para saan po yun? Para kanino ang ginawa ng ating Panginoon? Sa atin. Dahil tayo po ay nagkasala sa harap ng Diyos. Ang mga pagkakasalang yan ay nakaukit na sa ating mga kaninununuan. Subalit nung dumating ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon ay tinubos niya ang ating mga kasalanan. Amen? Justification. Ano po ang ating makikita dito sa justification? Divine satisfaction. Amen? Ito po yung nakapaloob doon sa justification. Divine satisfactions o yung maganda o dakila o ng pagbabayad. Yung pagbabayad ng Diyos. Siyempre, pag ang Panginoon ang nagbayad, talagang tatawagin natin dakila. Ito ay banal. Tingnan niyo po, ang magbabayad ng kasalanan natin ay isang pinakabanal. Yung pinakamataas, kabanal-banalan. Talagang banal ang nagbayad ng kasalanan natin. Divine satisfaction. The travel of the soul of Christ. Ito po yun. Ano po yung nakapaloob din doon sa divine satisfaction? Yung kanyang paghihirap. Naghirap ang ating Panginoon. Naghirap ang kanyang kaluluwa para sa atin, sa ating justification, sa ating ginawang pagkakasala. His suffering and death sufficient. Ano po ba?
kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan ay sapat na? Kung sapat na, di wala ng tubo. Yung mga tubo ay nabayaran na. Bayad na ang ating mga kasalanan. Sufficient. Diba? Sa kanyang pagkamatay, bayad na tayo. Since death was paid at the cross, tingnan niyo po, wala na. Ang ating kasalanan, ang ating pagkakautang, ay bayad na doon sa cross. Amen? Palpakan po natin. Dahil bayad na po ang ating mga kasalanan, ito po ang nais ng ating Panginoon. God could be just and the justifier. Amen? Ayaw niyo po ba nito? Ha? Ang Diyos ay makatarungan. Ngayon, ang Diyos ay nagpapawalang sala. Nagpapawalang sala. Ang tao, minsan hindi makatarungan. Minsan ang hirap-hirap niyang magpatawad. Ang hirap-hirap niyang kausapin. Ang hirap-hirap niyang kumbinsihin. Dahil wala siyang pagmamahal sa kapwa. May mga taong ganyan. Hindi niya kayang tapatan o hindi niya kayang sundin ang ginagawa ng ating Panginoon na mapagpakumbaba. Yan ang tao. Pero maririnig niyo po mamaya kung ano ang magiging nais kong sabihin dito. God could be just and justifier. Basahin ko po sa Romans 3 verse 24 to 26. Ito Tagalog na lang po. Ma'am, baka pwede mong paki-plus? Kahit Tagalog? Okay, sige. Ano na lang po? Sundan nyo na lang po. Ngunit, Romans 3 verse 24 to 26, sabi po dito, verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siya ang nagpapalaya sa kanya. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanan na gawa ng tao. 26, ngunit ngayon ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpawalang sala sa mga sumasampalataya sa Kanya. Just and justifier. Diba? Ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at nagpapawalang sala. Makikita naman po natin yan. Mararamdaman po natin yan sa ating sarili. Kung ano nga ba ang ginagawa ng Diyos sa atin. Doon. Sabi po dito, sa mga sumasampalataya, matatamo po natin ang kanyang ang kanyang just, ang kanyang katuwiran. Amen? The cry from the cross. The cry from the cross. Ang kanyang pag-iyak. Diba, nung ang ating Panginoon ay sa huling oras niya, napaluha. Diba? John 19:30, basahin ko po. Sundan nyo na lang po kung sa Bible nyo. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Naganap na.
inuyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Doon sa kanyang pagkamatay, sa pagkalagot po ng kanyang hininga, ano po ang makikita nyo na maibibigay sa atin, maibabahagi po ng ating Panginoon? Mayroon po. Redemption was complete. Amen? Ang ating pagkatubos ay kumpleto na. Amen? Redemption was complete. Justification for all who believe. Amen? Nasa Romans 3:26 ulit yan. Ngunit, ngayon ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpawalang sala sa mga sumasampalataya sa Kanya. Inulit ko po yan. Bakit ko po inulit? Dahil nais ko po na puso natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoon. Eh? Justification by faith brings peace with God. Eh? Ito po ang kanyang justification ay nagbibigay po ng kapayapaan sa atin para sa Diyos. Pag ang tao ay nasa Diyos, pag ang mananampalataya ay malapit sa Diyos, kapag ang kanyang mga anak ay yumayakap sa Diyos, makakaramdam po tayo ng kapayapaan. Amen? Palakpakan pa natin. Wala tayong sige, mabilis lang ito. Pero meron ako idadagdag para hindi ako mabitin. 3 points lang po ito, pero ito po yung pangatlo. Intercession. Sabi po dito sa verse 12, dahil dito siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan, idinalangin sila patawarin. Amen? Tingnan niyo po. Yung mga makasalanan, ang Panginoon pa mismo ang nananalangin. Ano po yun? Intercede. Siya po yung, kung sa ating mga kababaihan, intercessor, tagapamagitan. O, di ba? Tagapamagitan. Para saan? From the cross to the kingdom. Amen? Mula sa cross, mula sa pagpaparusa, kaparusahan, kamatayan, ay mapupunta sa langit. Amen? Ito po yung kasunod. He made himself no reputation. Basahin ko po sa Philippians, yung mga Bible niyo po. Pakibuksan po sa Philippians. He made himself no reputation in Philippians verse 2, chapter 2 verse 7. Sabi po dito, sa halip, kusan niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. Hinubad niya. Wala siyang reputasyon. Hinubad niya. Naging katulad po natin siya. Mayroon siyang ability to relate. Nagkakaroon siya ng ability to relate. Nare-relate niya kung ano po yung kalagayan natin. Gusto niyang sumama siya sa atin. Upang sa ganon, ay malaman niya kung ano ang ating kalagayan. Amen? Iniwan niya
ang kaharian. Iniwan niya ang kingdom para sa atin. Bakit iniwan niya ang kingdom? Dahil nais niya na tayo ay makadama ng kingdom of God. Amen? Obedient to the death of the cross. Isa po ito. Philippians 2 verse 8, sabi po, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. Diba? Napakalinaw po. Napakalinaw po ang sinasabi ng Biblia. God exalted Him. Amen? God exalted Him. Itinaas siya ng Diyos. Dahil itinaas siya ng Diyos, siya ngayon po ang ating intercessor. Siya po ang ating tagapamagitan sa harapan ng Diyos. His name is above all name. Amen? Ang kanyang pangalan. Ang siyang pinakamataas sa lahat ng pangalan. Kahit yung mga pagsamasamahin natin ang ating mga pangalan, ay wala pa rin. Dahil ang pinakamataas na pangalan ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin, Diyos. Ito pa. Every knee shall bow before Him. Philippians 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Di ba, pag-iisipin po natin, bilang isang tao ay nakakatakot. Di ba? Nakakatakot yan pag hindi tayo marunong yumuko, pag hindi tayo marunong lumuhod. Bakit nakakatakot sa tao yan? Dahil mas mataas ang kanyang pride. Pero napakalinaw po ang sabi na ang nasa lupa, maging nasa langit, nasa ilalim ng lupa, ay yuyuko sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Dahil doon sa kanyang pagkamatay, ito po ang napakaganda. Nung siya hinagupit, yung mga tao na makasalanan sa kanya, yung mga sundalo, lahat ng naglibak sa kanya, ano po ang ginawa ng ating Diyos? Ang ating Panginoon. Christ interceded for sinners for the cross. Ito po ang ginawa niya. Kahit siya po ay malapit ng mamatay, kahit siya ay nanghihina na, nag-intercede pa rin siya. Namagitan pa rin siya doon sa mga makasalanan. He made intercession for the transgressor. Ito po yung mga mapagsalangsang, ayun, mga nawa, wala sa atin ang mga ganitong klaseng tao. Ramdamin po natin kung ano ang ninais ng ating Panginoon. Dahil kahit anong mangyari, kahit anong pagkakasala natin, mayroon tayong Panginoon na nagtatanggol sa atin. Ano po ang sabi? Father, forgive them. Bakit ko po pinutol yan? May karugtong po yan. Dahil nais ko po, naisipin natin na ang karugtong na yan ay tayo. Amen? Tayo ang karugtong na yan. Minsan hindi natin alam ang ating ginagawa. Amen? Bakit? Kaya nasabi ko na hindi natin alam ang ginagawa.
O kaya alam na natin mali, ginagawa pa rin natin. Di ba? Alam mo ng mali, alam mo ng masama, ginagawa mo pa rin. At isa ka dyan. Hindi mo alam ang iyong ginagawa. Pero ano sabi ng Panginoon? Patawarin mo sila. Diyos ko, patawarin mo sila. Ay, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano po ang nais ng Diyos ngayon? Ano po ang nais ng Panginoon ngayon? Ngayong araw na ito. Ngayong oras na ito. Hindi ko po alam kung ano po ang nasa isip ninyo. Hindi ko alam kung kayo ay nagkasala, ako ay nagkasala o hindi. Pero ito po ang ginagawa po ng ating Panginoon Diyos. He also making intercession for us. Naging intercessor siya. In-intercede niya yung mga nanglibag sa kanya. Yung mga tao na umapi sa kanya, yung mga tao na humuli sa kanya, yung mga tao na nanakit sa kanya, mga tao na nambato sa kanya, nandura sa kanya, anuman ang ginawa sa kanya, ay hindi niya nagawang nagalit. Bagkus, ipinagdasal pa sila at hiningi ng patawaran. Kaya-kaya po ng ating Panginoon. He ever lived to make intercession for His people. No? Nabuhay siya. Nabuhay, mabubuhay ng matagal para maging intercessor natin, mag-intercede sa atin. Bakit mabubuhay siya ng matagal? Hindi natin nakikita, Panginoon. Hindi natin nakikita ang Diyos. Bakit po siya mabubuhay ng matagal? Dahil andyan sa puso natin lahat. Nasa puso natin. Kapag nasa puso mo na ang ating Panginoon, ang ating Diyos, sumusunod ka sa Kanyang kagustuhan, sa Kanyang mga salita, hindi na po mamamatay yan. Buhay na buhay. Yan po. Ibig sabihin po, ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin natin. Dahil pag ipinamumuhay na natin ito, mga kapatid, tuwang-tuwa ang ating Panginoon. Wala nang masasaktan. Wala tayong masasaktan. Ang ating mga pananalita ay napakaganda. Siguro mahihiya naman tayo na alam na natin na ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang namamagitan sa atin, mga kasalanan. Tapos tayo ba ay magkakasala? Hindi ko naman sinasabi na hindi natin, darating ang araw ay hindi tayo magkakasala. Subalit, pag ang Diyos, ang ating Panginoon si Kristo ay nasa puso natin, ulitin ko po, ay limitado ang ating mga ginagawa. Iisipin muna natin kung ito ay tama at mali. Amen? Dahil doon sa kanyang pag-intercede bilang intercession, we have an advocate to the Father. Amen? We have an advocate to the Father. Mayroon na tayong tagapagtanggol sa Diyos. 1 John 2:1. Sabi po dito, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Tingnan niyo po, tignan po. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo na isang matuwid. Amen? Amen? May tagapagtanggol tayo na isang matuwid.
Kaya pagka nagkasala kayo kay pastora, punta kayo kay tatay. Eh? Ngayon, bago ako mag-conclusion, bigyan ko muna ito ng kasi may time pa. Mayroon akong kwento. May excellent ito. Gusto ko pong ma-apply natin ito, pero nasa inyo kung paano nyo ito iintindihin. Mayroong isang kabebe. Kabebe. Aklam, di ba? Okay, kabebe. Na, yan, nasa ilalim ng dagat. Di ba? Siyempre kabebe nasa ilalim. Tulog yan. Matagal na natutulog. Bigla siyang humikab. Paghikab niya, ayun naman ay pagpasok ng bato, buhangin sa kanyang bunganga. Nung pagtigup ng kanyang bunganga, nakaramdam siya ng sakit. Ang sakit, sabi niya. Bakit ganito? Napakasakit. Sabi niya. Tumawag siya sa ating Diyos. Kasi God creation mga. Sabi niya, Diyos ko, sabi niya, kabibi. Ano pong nangyari sa akin? Napakasakit po. Nalagyan ng mga tinga ang aking mga hilagit. Napakasakit. Sabi niya. Sumagot po ang ating Panginoon Diyos. Sabi po sa kanya, simulan mo ng 9 days na Englishin ko mahirap. Start in 9 days to like it. Sa Tagalog, gustuhin mo. Sabi niya. Gustuhin mo ng 9 days at yan ay mawawala na, sabi ng Diyos. Pagkatapos ng 9 days ay nagsalita na naman ang kabibi. Sabi niya, Diyos ko, sabi niya, bakit natapos na ang 9 days, napakasakit pa rin. Hindi ko na talaga matagalan. Sumagot po ang ating Panginoong Diyos. Sabi niya, in 9 weeks, you bear it. Sabi niya, di ba? Parang ang hirap ata ito na tiisin mo within 9 weeks. Nako, sabi, paano ko gagawin yan, Panginoon? Sabi niya, kung yung 7 days hindi ko na kaya, 9 weeks pa kaya? Sabi ka no, sige, malalaman mo, mawawala ang sakit. After na naman ng 9 weeks, ay tumawag na naman siya. Dahil masakit na naman, sobrang sakit na naman, hindi nawawala ang kanyang sakit. Sabi na naman, bakit po ganito? Sabi niyo, 9 days, 9 weeks, ay matatanggal na po ang aking nararamdaman. Sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, in 9 months, you love it. In 9 months, sabi niya. Sabi ka, ano po? Sabi niya, paano ko itong mamahalin? Napakasakit, napakahirap magmahal ng may nararamdamang kang sakit. Mahirap kaya yun, yung nakakaramdam ka ng sakit, tapos makakaramdam ka ng pagmamahal. Oh, di ba? Napakahirap. Parang hindi natin kaya. In 9 months, mahalin daw niya. Ano pag ibig kong sabihin dito? Nung pagdating na naman ng 9 months, ito na po yung maganda. Bigla siyang humikab. Humikab yung kabibi. At sa kanyang paghikab, ay nagsilapitan sa kanya ang maraming mga kasamahan niya. Tuwang-tuwa sila. Sabi nila, bakit anong nangyari sa'yo? Bakit napakalinaw mo? Bakit napakakinang mo? Nagliliwanag ka. Ha? Sabi nung kabibi, nagulat. Hindi ko alam. Basta sinunod ko lang ang sabi ng ating Panginoon, ang aking Diyos. Sabi niya, I like it, I bear it, I love it.
Kinang na kinang ngayon yung kabibig. Kaya tuwan-tuwa lahat sila. Mga kapatid, ano po ang nasa inyo ngayon? Ano yung nararamdaman niyo? Ano yung mga ginagawa niyo? Ano yung pakiramdam niyo? Ano yung mga dinadala niyong kabigatan? Yakapin niyo. Yakapin niyo. Mahalin niyo. Gustuhin niyo. You like it. You hear it. You love it. Dahil on that day, in a proper time, in His time, God will turn that into a shining pearl in your life. Ang Diyos, nanahimik ang Diyos. Nung siya'y hinuli, hindi siya ginusto niya. Ginusto ng Panginoon na huliin siya. Saktan siya. Nung siya hinagupit, hinampas, sinaktan, tiniis niya. Tiis niya. Hindi siya nagsalita. At nung siya'y namatay, minahal niya. Minahal niya ang kanyang pagkamatay. Bakit? Bakit niya minahal ang kanyang pagkamatay? Dahil sa atin. Amen? God bless you. Sa aking pagtatapos, ito po, the silent Savior invites you to trust Him and be free. Amen? Christ died, the debt is paid. Christ is risen. He is able to save. Christ intercedes. He represents us before the throne. Faith in Christ brings forgiveness and eternal life. Nais ko sanang kantayin yung yung The Blessing ba yun? Yun. Kain-tayin po natin. Eksakto naman po yan, mayroon pa tayong 2 minutes. Sasabayan. God bless po sa ating lahat. Alam ko po na ang Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. Yung title pala, paki-plus nga yung title. From the cross to the throne. Yan po yung ating title. Kanina hindi masyadong na-plus. From the cross to the throne. In Isaiah 53 verse 8 to 12. Lord bless you and keep Tayo po tayo lahat. make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen, church, amen. Upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. Come on, church, may His favor. His presence go before you and behind you, and yes, beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you. In the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing, He's for you. Church, He's for you. Church, He's for you. He's for you.
Lord, alam niyo po, hindi ako nag-pray kanina kasi yung last song ay isang prayer para sa atin. Kaya pinakanta ko po ulit ito dahil ito ay akma sa ating pinag-aral. Maraming salamat po, Lord. I-bless mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po kami, ingatan mo po kami, ang iyong pagpapala, ang ng aming kaligtasan ay mula sa inyo. Hindi niyo po aming pinapabayaan. Ano man ang aming mga pagsalangsang sa inyo, kayo pa rin po ang nagiging tanggulan namin mula noon, ngayon, at magpakailanman. Ito po ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. God bless you all. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh